Itong boss na ito ay nag-organisa lang naman ng isang pulong kasama ang mga empleyado niya noong weekend, pero hindi inaasahan, siya ay nilamon ng isang balyena. Lahat ng empleyado sa pulong ay nagulat at hindi alam kung dapat ba silang matuwa o malungkot. Sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay tumawag sa mga pulis at bombero. Sa kabutihang palad ang lumamon sa kanya ay isang humpback whale balyenang may punggok na likod, isang uri ng balyenang mamal na walang ngipin at maliit ang lalamunan, kaya hindi talaga nito kayang lumunok ng tao. Kaya ang boss ay pansamantalang nasa loob lang ng bibig nito. Mabuti na lang din at may dalang satellite phone ang boss habang naglalayag, kaya nakakakontak siya sa mga bombero. Ngunit ayon sa mga rescuer, ang tangi muna nilang magagawa ay patahanan siya at sabihing huminga ng mabagal upang makatipid ng oxygen. Sa pamamagitan ng telepono, natuntun nila ang kinaroroonan ng balyena. Pero ang malaking tanong ay, paano nila may iligtas ang boss? Isa sa mga tauhan ay nagsabing napanood niya sa isang dokumentaryo, na kapag umaahon sa ibabaw ng tubig ang humpback whale isinusuka nito ang mga bagay na hindi nito matunaw at pagkatapos ay muling lumulubog. Pero ayon sa kalkulasyon nila, ang balyena ay kayang manatili sa ilalim ng tubig ng 45 minuto, samantalang ang boss ay baka hindi tumagal ng 10 minuto. Kaya ang tanging paraan ay pilitin ang balyena na umangat sa ibabaw ng tubig. Madali sabihin, pero mahirap gawin. Naisip ng team leader na napakasensitibo ng mga balyena sa tunog kaya baka pwedeng gamitin ang ingay para pilitin itong amahon. Para maipadala ang ingay sa ilalim ng tubig, gumawa sila ng paraan. Kumuha sila ng parking cone, ikinabit ito sa sirena, at ikinonekta sa fire hose na may amplifier. Pagkatapos, binuksan nila ang sirena upang maiparinig ang 120 decibel na alarma sa ilalim ng dagat. May isang kasamahan na medyo nagduda dahil kahit sa mga dokumentaryo ay wala siyang nakitang ganitong paraan, pero sinubukan pa rin nila. Sa utos ng kapitan, binuksan ang sirena, at ang malakas na ingay ay mabilis na umabot sa pandinig ng balyena. Sa kasamaang palad, mahina na ang boss, halos mawalan na ng malay dahil sa kakulangan ng hangin. Pero epektibo pala ang plano dahil umangat sa ibabaw ang balyena at isinuka ang boss. Agad tumalon sa tubig ang isa sa mga rescuer, hindi alintana kung ang taong ililigtas ay mahirap man o milyonaryo. Pagkatapos ng CPR, nailigtas din ang boss. Labis ang paggaan ng loob ng mga empleyado sa opisina, mukhang hindi pa mababankrupt ang kumpanya nila. Bilang pasasalamat sa mga bumbero, nag-alok ang boss ng libreng travel package ng kanilang kumpanya para dalhin ang mga rescuer sa kalawakan ng 2 araw. Tinanggihan man nila ang alok, hindi nila inakalang magagamit nila ang pabor na iyon sa hinaharap.